Good morning, ma'am. Presented by Barlis Charlan Kaliwag. Presented to Ilinita G. Cuenca. FCT Exercises, Lesson 15. Title, Tool Marks. Lesson Objectives. 1. Explain the characteristic of tool marks. 2. Identify the different types of tool mark. Table of content. Slides 2. Describe tool and tool marks and characteristic of tool marks. Slides 3. Describe the types of tool mark. Slides 4. Describe the 5 major category of tool marks. Slides 5. Describe the step on collection examination of tool marks and how to tool marks help in criminal investigation. First po is tools. Ito po ay kadalasang ginagamit na makikita na sa mga gumagawa ng bahay, mga architect, foreman at engineer. Upang ginagamit nila ito upang mapadali at mapaganda ang kanilang ginagawa. Pero ang iba ay ginagamit ito sa kasamaan tulad ng pagnanakaw at iba pa. Tool marks. Tulad nga po ng nasabi ko kanina, ang iba po ay ginagamit nila ang tools sa pagnanakaw. Ngunit hindi nila alam ay nag-iiwan sila ng marka o tool mark dahil sa paggamit nila ng tool sa pagpilit nila pumasok sa isang bahay o grocery at iba pa na pwede nila pagnakawan. Sa pamamagitan ng photography ay nado-document ito ang tool and tool mark. Dito naman po sa characteristic of tool mark ay pinapakita po sa kung paano ang ginamit na tool at paano niyang ginawa. Sa individual characteristic naman po, ito naman po ay pagpapakita ng maliliit na detalye patungkol sa isang paggamit ng tool. Ito ay makikita sa pamamagitan ng microscope. Dito naman po tayo sa next po ay impression. Dito naman po ay tinitignan ng paggamit ng tool sa isang crime tulad ng pangloloob ng bahay o pagnanakaw. Makikita ang impression sa windows or sa pinto kung paano niya ito binuksan ng persahan sa pamamagitan ng tool. Sa abrasion or friction mark naman po, dito po ay tinitignan ang pagcutting ng or sliding na ginawa ng isang tools. Dahil sa pag-iwan ng isang tool marks ay nakikita at nadidetect. Example ng abrasion marks ay madalas nakikita ay sa bolt cutting. Sa maraming pera po, taguan ng pera, ganun po. Screwdriver ang kadalasang nakikita. Ang marka na ginamit sa pagbukas ng bolt. Dito naman po tayo sa describe the major categories of tool marks. Una po is indentation marks. Ito po ay kagagawa ng paggamit ng tool at pagpapakita kung paano gumamit o pagpuwersa sa isang bagay tulad ng bolt, pinto, or windows. Abrasion marks. Ito rin po ay kagagawa ng paggamit ng tool. At pinapakita dito ng mga slides across mga gasgas o crack cutting mark. Ito naman po ay pag-cut sa mga wires kung paano nag-cutting ang isang suspect, kung paano niya ginawa. Ayan po. Dito naman tayo sa describe the step on collection, examination of tool marks, and how tool marks help criminal investigation. First po is the tool mark is observed. Tinitignan kung paano ang paggamit ng tool ng isang suspect at kung gaano kalaki ang pinsala ng isang tool na ginamit. Second na photograph perpendicular to the tool mark is taken. Dito ay kinukuhanan ng isang crime scene sa pamamagitan ng photograph.
lahat ng ginamit ng suspect na tool upang ma-examine ito. Sa 3 naman po is, the cast is usually made with polymeric dental paste. Kung ang tool mark ay hindi malocate, ito ay kinakailangan ng polymeric dental paste para ma-identify kung yung ginamit ba na tool na yun ay talagang ginamit ng suspect. Dito po sa match the ones exhibited by the tool mark. Dito naman po ay pagkatapos makita ang ginamit na tool ay maaaring ikumpara ito sa na-document na photograph o picture kung malaman kung ito ba ay tool ang may gawa. Yun nga po, sa nasabi ko nga kanina, i-identify na po siya na talagang yung ginamit po ng suspect yun match sa na-picture lang sa crime scene. And the tool is established. Last is, yan po, pagkukumparahin na ito sa pamamagitan ng microscope. Sa right side naman is, pag ito ay nakumpara, ang ginamit na tools is established na po. And dyan po nagtatapos ang aking presentation. And again, presented by Barlis Charlan Kaliwag, presented to Elinita G. Cuenca. And good morning, ma'am.